Ibig ko, Jesus, pwede tayo dalhin sa maraming bundok. Ang may tumatawag na malungkot, kahit sino'y mahulog. Sino mang lalapit ay huwag magtagal, yayamang bukas pa kanyang pintuan. Si Jesus lamang ang isang daan, lapit kahit sino man. Sino man ibig ka, Jesus, palit ay dalhin sa maraming bundok. Ang may tumatawag na malungkot, kahit sino'y mahulog. Tayo po ay manalangin. Sa gabing ito, muli kaming lumalapit sa iyo, aming Panginoon, na puno ng pasasalamat at papuri. Tunay na nakaiputi mo sa lahat ng oras, ay nariyan upang kami ay samahan. Sa mga oras na kami ay nakakaramdam ng kalungkutan, ikaw ang nagbibigay ng kaaliwan. Sa panahon na kami ay nanghihina dahil sa mga pagsubok ng buhay, ikaw ang nagbibigay sa amin ng kalakasan. Salamat, O Diyos, at patawarin mo rin po kami sa aming mga nagawang kasalanan at sa lahat ng aming pagkukulang sa iyo. Linisin mo nawa ang aming mga puso't isipan at gawin mong handa at karapat-dapat na tumanggap ng iyong biyaya at pagpapala sa pamamagitan ng aming pag-aaral ng iyong salita at ganun din sa aming sama-samang pananalanginan. Ilukob mo po sa amin ang iyong banal na Espiritu at pangunahan ang aming pag-aaral. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming panalangin. Amen. Magandang gabi po mga kapatid. Ang ating pagbubulay ngayong gabi ay ating binabatay mula sa napaka-familiar nating talata sa banal na kasulatan mula sa Kawikaan 3:5-6. Ganito po ang sinasabi: "Kayawi ka magtiwala buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Siya ay sangguniin sa lahat mong mga balak, at kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad." Nagpala tayo sa ating pagkabasa at pagkaranig mula sa bahaging ito ng banal na kasulatan. Tayo ay manalangin. Inihiling namin, Panginoong Diyos, ang iyong gabay sa amin ngayong gabi, sa aming maiksing pagbubulay-bulay, upang mula rito ay muli ay ma-refresh ang aming mga sarili sa aming mga pagtitiwala sa iyo, habang hinahanda rin namin ang aming mga sarili para sa aming pakikinig sa iyo sa pamamagitan ng aming pananalangin sama-sama. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Muli mapagpalang gabi sa ating buong kapatiran at sa lahat ng tagapakinig, tagapagtingin sa gabing ito ng ating sama-samang pagbubulay at pananalanginan. Sa ating kasalukuyang kalalagayan, napakagandang palagi tayong may paalaalang maririnig mula sa banal na kasulatan. At mula rito, ito'y nalalagyan ng paglalapat sa ating mga sariling buhay at paggawa na pinayayaman sa pamamagitan ng ating iba't ibang karanasan sa araw-araw. Sa tekstong ating binasa ay may dalawang contrasting sentences na ating nababasa. Maganda kasi sa English yung medyo malinaw-linaw. Ano po? Yung unang talata sa Kawikaan 3:5. Trust in the Lord with all your heart. At yung contrast noon, and do not lean on your own understanding. Katulad ng inihahayag na uri o klase ng libro ng Kawikaan, isa sa mga katangian nito ay ang paglalatag sa pamamagitan ng isang format na tinatawag na parallelism o pagkakatulad
at maging ng pagiging opposite o contrast nito upang maipahayag ang napakahalagang mensahe na nais na iparating sa mga mambabasa o sa mga readers. Sa talatang ito ay malinaw na ibinigay ang mensahe tungkol sa pagtitiwala sa Diyos ng buong puso at lubusan at yung hindi pananangan sa sariling karunungan. Tingnan natin po yung unang bahagi ng linya na ating binasa, sa talata na ating binasa. Yung pagtitiwala sa Diyos ng buong puso at lubusan. Buong puso at lubusan. Ano bang ibig sabihin ng pagtitiwala sa Diyos? Napaka-basic po iyon eh. Paano ba magtitiwala sa Diyos? At bakit nilagyan diin yung pagtitiwala sa Diyos ng buong puso at lubusan? Ano? Anong ibig sabihin ng pagtitiwala ng buong puso at lubusan? Is there a time that we trust God half-heartedly? Well, maaari. The fact na ito ay sinasabi ng manunulat, ibig sabihin ito ay nangyayari at isang katotohanan sa buhay ng tao. Ano nga ba ang kaibahan ng full trust in God and half-hearted trust in God? Well, syempre, mayroong malaking pagkakaiba. Ano po? Ang sinasabi sa isang commentary on what it means to trust in God is to fully trust God or to wholly and securely rely upon God's wisdom, rely upon God's power and goodness, and rely upon His providence and promises for direction and help in all affairs and dangers. So yun po ang sinasabi ng isang komentary. Sa panahon ngayon kung saan napakaraming choices or option upang magbigay sa isang tao na maging makakakuha ng sobrang pagtitiwala sa sarili. Ito ay, ang talatang ito ay magiging isang malaking hamon. Dahil madalas tayong mahulog sa pagtitiwala sa ating sarili sa halip na buong magtitiwala sa Diyos. Ang teksto na ating binasa ay ang patuloy na paalaala na buong puso at lubusang magtiwala tayo kay Yahweh at sa kanyang lakas, karunungan, kabutihan, lamang mananangan, hindi lamang sa isang pagkakataon, kundi sa lahat ng pagkakataon at sa lahat ng ating gagawin. So there must be no choices. Okay, for this plan, I will trust God, and the other one, kasi medyo magaan, okay na, kaya na. Ang ibig sabihin dito ng manunulat na sa lahat ng pagkakataon at sa lahat ng ating gagawin, we have to fully trust God with all our heart. Napakadiin ding sinasabi doon sa sinasabi natin kaninang contrast, huwag magtiwala sa sariling karunungan. Sa ating karanasan, napaka-dangerous ang magtiwala sa ating sariling karunungan. Dahil madalas ito ay magdudulot ng distraction o pagkawasak at maging ng kabiguan. Maraming nangyayari sa ating kasalukuyang panahon kung saan ay sinasamba ang karunungan ng tao. Well, hindi naman ito bago. Maging sa lumang tipan, sa history, maraming sumasamba sa karunungan, talagang hinahangaan sila. Pero sabi nga natin, ang pagsamba sa karunungan ng tao, ito ay sobrang magdudulot ng kasiraan, hindi lamang sa buhay ng tao, kundi maging sa kalikasan at sa kabuuan ng buhay. Dahil sa pagsamba sa sariling karunungan at kakayahan ay nawala ng malalim na pagmamalasakit sa buhay, maging sa dignidad ng tao. Dahil sa ating pagsamba sa sariling karunungan,
ay tinatrato natin ang tao at ang lahat ng nilikha ng Diyos bilang isang bagay, isang gamit lamang para sa pansariling pakinabang o kapakinabangan at walang pag-aalintana sa kung sino ang masasaktan at binabaliwala ang Diyos na siyang may likha, nagbigay ng buhay. Ito po yung danger ng pag-rely sa ating sariling karunungan. Kaya mariin na sinasabi sa banal na kasulatan sa ating binasa, do not rely on your own understanding because it will lead us to destruction and even to death. Dahil dito ay patuloy ang ating talata sa talatang 6. Patuloy tayong pinalalahanan na sangguniin si Yahweh sa lahat ng balak. Hindi lamang iilang balak, kundi lahat ng balak. Kasi nga doon sa unahan, we have to trust the Lord with all our heart. We have to trust God. Pagtiwalaan ang Diyos ng buong puso at lubusan. Kung kaya, pagdating doon sa ating mga balak, ano at nais na gawin, atin sangguniin palagi si Yahweh. Ito ang ibig sabihin ng paalaala sa atin ng manunulat maging noong panahon nun. So, ibig sabihin sa lahat ng daan, sa lahat ng paglalakbay, saan man tayo pupunta o ano man ang ating gagawin at anong desisyon na ating pipiliin, pinalalahanan tayo na laging sangguniin ang Diyos. Ang pagsangguni kay Yahweh ay nangangahulugan ng pagkaalam, pagkatuto, pagkabatid, at pagtanggap. Na mayroon pagkaloob sa atin ang Diyos. At ito ay nangangahulugan ng higit pa sa tinatawag nating intellectual knowing. Because it means we are to seek to know, to learn, to discern God's will in every situation, and to acknowledge God's leading, guidance, and providence at every step we are to take. Napakasarap na magiging pakinggan ang paalaala sa atin ng kawikaan. Sa panahong ito kung saan ay medyo minsan tayo ay nalilito na anong gagawin. Sa panahong ito na patuloy pa rin nadarama natin ang uncertainties and sometimes hopelessness na mayroon tayo sa ating sitwasyon na yun. Ang ating pagtitiwala sa Diyos, maging sa ating isipin sa unahan at sa bukas. Ito ay, ang mga talatang ito ay magpapaalala sa atin upang tayo ay manatiling matatag at maging panatag sa ating mga lakbayin sa buhay sa araw-araw habang ating tinitingnan ang buhay na mayroong naghihintay para sa atin. Isang magandang bukas na inilaan ng Diyos para sa atin. Sa lahat ng nagtitiwala sa Diyos, at sa lahat ng sumangguni sa Kanya ng may buong pagtitiwala. Sa ating sama-samang pananalanginan, ating laging hiling sa Diyos kasamang pagtitiwala. Bigyan tayo ng ibayo pang kalakasan upang tayo ay magiging matatag sa ating buhay pananampalataya habang ating dinabaka ang buhay sa kasalukuyan maging sa darating pa ng may buong pag-asa na ang Diyos ay lagi nating kasama at may inilaan sa ating isang maayos na buhay sa darating sa kabila ng maraming problema ang ating kinakaharap. Magandang gabi po. Pagpalain tayo ng ating Panginoon.
Tayo ay dumako sa ating sama-samang panalangin. Dalhin natin ang ating mga pasasalamat sa ating Panginoon. Sa mga katugunan ng ating mga panalangin, pasalamatan natin ang Diyos. Sa mga pagdiriwang na ating nararanasan upang ipagdiwang ang buhay na kaloob ng Diyos, pasalamatan natin siya. Pinasasalamatan din natin ang patuloy na pag-iingat sa atin ng Panginoon sa pagkakaloob niya ng kalakasan sa bawat isa sa atin, kaligtasan at proteksyon. Pasasalamat at pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Sa araw-araw nating mga pangangailangang ating nasumpungan, sa ating mga hapag na mayroon tayong makakain, salamat sa biyaya ng Diyos na lagi niyang pinananagana sa bawat sambahayan. Sa mga bawat pagbabahaginan na ating nararanasan, ating natanggap, ganun din sa ating pagbabahagi mismo para sa iba. Pasalamatan natin ang Diyos sa masaganang pagbabahagi ng kaloob sa atin sa ating kalagitnaan upang maranasan ng bawat isa ang pagmamalasakitan sa isa't isa, ang kalakasan at pagkakaisa, upang mabatid na lagi ang Diyos kasama natin sa ating mga pang-araw-araw na pagsisikap na masumpungan ang ating pangangailangan. Higit sa lahat ay sa ating pagkain sa ating pamilya. Purihin natin ang Diyos sa kalakasang kaloob sa ating mga kapatid na gumaling mula sa karamdaman. Salamat sa Panginoon sa kalakasang kanyang kaloob. Pasalamatan din natin ang Panginoon sa ating mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang karawan sa buong linggong ito. Sa buhay na kaloob ng Diyos at sa panibago pang pagkakataon upang mamuhay na mayroong paglilingkod sa Kanya sa anumang kaparaanan. Ating purihin ang Diyos sa ating mga kapatid na magdiriwang ng kanilang wedding anniversary sa linggong ito. Sa panibagong taon na kaloob sa mag-asawa upang sila ay patuloy na magsasama sa hirap at ginhawa at patuloy na maranasan ang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang pagmamahalan. Iba pa nating mga pasasalamat ating dalhin sa Diyos. Dumako po tayo sa ating sama-samang pananalangin, sa panalangin kahilingan. Patuloy nating idalangin ang ating mga frontliners sa kanilang pagsisikap na makapagkaloob ng serbisyong pangkalusugan sa mga may karamdaman, higit sa lahat sa mga virus-infected patients. Ating idalangin maging ang mga infected na nasa kanilang mga tahanan, patuloy na kalakasan at pagtitiwala sa Diyos upang mapanumbalik ang kalakasan at madaig ang virus na mayroon dumapo sa kanilang katawan. Kagalingan nawa ang ipagkaloob ng Diyos sa kanila. Patuloy din nating idalangin ang ating mga kapatid na doon sa karamdaman sa ospital man din at saka sa kanilang mga tahanan. Dalangin natin na nawa lagi nilang masumpungan ang pag-asa at kalakasan na nagmumula sa Diyos upang magdudulot ito ng ibayo pang pag-asa na bukas ay matamo nila at matatanggap ang kagalingan mula sa karamdaman at kalakasan
may pagkaloob sa kanila ng Panginoon. Ating ipanalangin ang ating iglesia sa kanyang patuloy na pagsisikap na maging malakas at matibay sa pananampalataya sa gitna ng hindi natin pagsasama-sama. At ating panalangin na nawa ang ating mga ginagawang pag-abot sa pamamagitan ng ating mga online services, magkakamustahan, at iba pang paraan ng pag-abot at connection, nawa ito ay magdudulot ng ibayo pang kalakasan at inspirasyon ng ating sama-samang pananampalataya sa diwa ng pagbabahaginan at iba pang mga gawain at mga pagsisikap na tayo ay magkakasama pa rin even in spirit. Ating ipanalangin ang ating komperensya, ang jurisdiksyon at kabuuang iglesia ng United Church of Christ in the Philippines. Sa kanyang binabaka sa araw-araw, nawa ito rin ay magbibigay rin ng ibayo pang inspirasyon sa lahat ng mga kaaniban ng iglesia na tayo ay patuloy at magpapatuloy sa ating gawain at misyon. Despite sa ating mga nararanasang kahirapan at sa pandemya na ating kinakaharap. Idalangin natin ang ating mga pastor na naroon sa pihitan dahil sa gawa-gawang kaso na ipinataw sa kanila. Nawa ang patuloy na hustisya ang lagi nating ipanalangin upang sila ay makawala sa ganoong sitwasyon ng kahirapan na kanilang dinadanas. Ating ipanalangin ang mga pagsisikap lalo na ng mga kabataan sa kanilang panawagan ng donasyon at iba pang paraan ng pagsuporta sa gawain ng ating iglesia at sa kanyang pagnanais na paglingkod sa bahagi ng pagrespeto sa karapatang pantao na siyang pangunahing itinuro ng ating Panginoon bilang tayo ay ginawa sa kanyang wangis. Karapat-dapat sa respeto at pagbibigay ng dignidad sa buhay. Nawa ay sa tulong at pagkakaisa ng bawat mananampalataya ng ating iglesia, ito ay may sakatuparan at magiging tulong sa isinusulong na suporta para dito. Ating ipanalangin ang ating bansa sa kanyang patuloy ding pagharap sa mga issues, mga pagtugon para sa kalakhang pangangailangan ng mamamayan. Nawa ay ang kanilang mga kapangyarihan to impose laws at ang kapangyarihan na tumulong para sa pangangailangan ng marami at mga mahihirap, nasa mahirap na kalalagayan. Nawa ito ay gawin ng may buong puso at buong pagmamalasakit upang maibsan ang kahirapang dinadanas ng marami. Tuman ay sa kanilang kalalagayang nagdudulot ng kahirapang dinadanas dahil sa kakulangan ng pagkain, walang tahanan, at marami pang pangangailangan.
Nawa ito ay matugunan at sa pamamagitan ng maayos na paggamit na mayroon resources ang ating bansa. Iba pa nating mga panalangin ay ating dalhin ngayon sa ating Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay sama-samang manalangin. Pinupuri at pinasasalamatan ka aming dakilang Diyos dahil sa iyong patuloy na kabutihan sa aming mga buhay. Muli ay pinalalahanan mo kami na sa panahon ito ay kailangan naming pagtiwalaan ka. Hindi sa isang pagkakataon, kung hindi palagi, ng may buong puso at lubusan. Salamat sa patuloy mong paalala sa amin upang sa panahon ito ng aming sama-samang pagdadalangin namin ay patuloy namin maranasan ang kalakasan, ang kapanatagan at kapayapaan dulot ng aming pagtitiwala sa iyo. Kung kaya sa gabing ito sa aming pamamahinga, patuloy naming pinanghahawakan ang iyong kabutihan at ang iyong mga pangako sa bawat isa sa amin. Alam namin na sa bawat sandali ng aming pagsangguni sa iyo, you will always lead us to the right path. Lead us to the ways that you want us to tread. Aming hinihiling ang lahat ng ito, aming dakilang Diyos, at nawabigyan mo kami ng kapahingang magdudulot muli sa amin ng kalakasan sa bukas namin mga gawain. At aming inaasahan ang iyong pangunguna sa aming mga buhay, maging sa aming bawat sambahayan, upang aming pamuhay sa mundong ito, kasama ang aming pakikibaka sa araw-araw, ay magdudulot sa amin ng ibayo pang pagtitiwala sa iyo. Ito po ang aming panalangin, aming pasasalamat sa kanyang pangalan, Jesus. Amen.